hindi ba ganyan yung tao eh. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Pagpalain mo lang talaga ako. Lord, next month, sinusumpa ako sa pangalan mo. Magsisimba na ako. Maglilingkod na ako. Eh, binigay na ng Panginoon yung kanyang dalangin. Wala na. Hindi na nagsimba. Bakit po? Yan ang tao, mga kapatid. At wag yung sabihin, hindi kayo nakakalimot. Diba, mga kapatid? Sabi po nung tao na nagtanong sa mga apostol, ano gagawin namin para maligtas? Napakagandang tanong pala. Ano ang sagot ng mga apostol? Basahin natin. Gawa, 16:31 at 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Yun ang tugon, mga kapatid, ng mga apostol. Manampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Ano ang unang hakbang, unang paraan para makalapit tayo sa Diyos? Una po'y sumampalataya tayong may Diyos, mga kapatid. Bakit binibigyan natin ito ng diin? Kasi may mga taong nananampalataya sa bibig lang, wala sa puso. May mga taong nagsasabing may pananampalataya, hindi naman talaga totoong nananampalataya. Ang sabi po ng Bible, sumampalataya ka sa Diyos, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Well, tanungin ko po kayo, ano para sa inyong kahulugan ng pananampalataya? Siguro tatawag tayo ng tatlo na magbibigay ng kahulugan sa salitang pananampalataya. Ano po ba pananampalataya para sa inyo? Meron bang gustong tatlong magtaas ng kamay at sumagot kung ano kahulugan ng pananampalataya sa inyo? Okay, sige, bagus na na si Brad. Sige. Pananalig po sa Panginoon. Pananalig sa Panginoon. Okay? Ano pa? Maniniwala ka po sa bagay na hindi mo nakikita. Paniniwala sa bagay na hindi nakikita. Ano pa? Isa na lang, nakahabol. Ano ba pananampalataya? Kasi sinasabi natin na baka hindi natin naunawaan kung ano yung pananampalataya. Naniniwala ka pa doon, naniniwala ka. Ano kahulugan yan? Basta naniniwala ko muna ang ulitin. Okay? Ano pa pananampalataya? Meron pang isang gustong sumagot? Ang pananampalataya ay? Ang pananampalataya po, napananalig sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay at sa gabay niya at sa pananalig niya sa pagpasalamat. Ang pananampalataya ay pananalig. Magbibigay po ko ng simpleng kwento sa inyo. Sa pamagitan nito, maunawaan ko yung salitang pananampalataya. Meron po isang lalaki, nagtatrabaho siya sa circus. Itong lalaki ito, hinahangaan siya kasi magaling siyang tumambling-tambling. Napakarami pong audience ang nanonood. Ang sabi ng circus man, doon sa kanyang mga tagapanood, kayo ba'y naniniwala na sa lubid na ito, mula dito hanggang doon, napakataas po ng pinagsabitan ng lubid. Nandun sa taluktok yung mama. Kayo ba'y naniniwala na mula sa lubid na ito, makakatawid ako hanggang doon? Ang sabi po ng mga taong nanonood, naniniwala kami. Ano pong ginawa ng nagsisirkus? Alam nyo, tumulay siya doon sa lubid, mga. Nung nakarating sa doon sa dulo, palakpakan ng mga tao. Kasi ang galing, nakakawid sa lubid. Sinabi uli nung nagsisirkus, kayo ba'y naniniwala na mula dito hanggang doon, makababalik ako, makatatawid ako. Kaya lang, nakasakay na ako sa bisikleta. Sabi ng mga tao, naniniwala kami. So nagpakuha ng bisikleta, yung nagsisirkus, tapos nagbisikleta si Babo ng lubid. Nakarating na naman siya sa kabilang dulo, palakpakan yung mga tao. Ito ulit yung habol ng nagsisirkus. Kayo ba'y naniniwala na mula rito, makababalik uli ako doon? Ay napakataas po ng lubid eh.
Kayo ba'y naniniwala na mula rito hanggang doon makababalik ulit ako? Nakasakay ako sa bisikleta, tapos meron pa akong isang angkas. Sabi ng mga tao, naniniwala kami. Ito ngayon ang sabi ng nagsisilipos. Sino ang volunteer? Sino ang volunteer sasakay sa likod ko? At kaming lahat, o kaming dalawa, tutulay sa lubid. Alam niyo, wala pong nagka-assign na mag-volunteer. Ganon yung pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay buong pananalig, buong pagtitiwala. Yung buhay mo, iniaasa mo doon sa Diyos na kinikilala mo. Basahin natin. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Sa Greek Bible, kung babasahin natin yan, faith is hypostasis sa English. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Meaning, ang pananampalataya ay hypostasis. Yan po yung Greek word ng salitang sustansya. Ang ibig sabihin ay realidad. Ang pananampalataya ay realidad ng mga bagay na iyong inaasahan. Parang ganito. Sino na nakakita sa inyo sa Diyos? May nakakita na po ba? Wala pa, hindi po ba? Pero bakit naniniwala kayong may Diyos? Yun yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di nakikita. Bagamat ang Diyos hindi po natin nakikita, pero isang bagay ang totoo, nararamdaman natin siya. Good. Nararamdaman natin siya. Yung kilos niya, yung gawa niya, yung sagot niya sa buhay natin, nararamdaman natin. Meron pong isang ateista. Ito'y nasabi ko na sa mga kapatid ko. Meron pong isang ateista. Pag sinabing ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng ateista, kung talagang may Diyos, itong kamay ko na ito nakataas. Kontrolin niya yung kamay ko, padapuin sa aking loob. Hinahamon ng ateistang yun ng Diyos. Kung talagang may Diyos, itong kamay ko na ito, sige nga, galawin ng Diyos at idako sa aking loob. Sabi ng ateista na di naniniwala sa Diyos, ito, tinitigasan ko. Sige nga, inahamon ko yung Diyos. Alam niyo mga kapatid kung anong ginawa ng Diyos? Anong hamon niya? Yung kamay niya, dadako sa kanyang loob. Ang ginawa ng Diyos, nagsubo ng lamok. Lumipad ng lamok. Dumako sa luha niya. Ano yung ginawa niya? Kita niyo, may Diyos, mga kapatid. Hinahapin yung Good. para yung kamay na dumako sa kanyang loob. Hinahapon na Diyos. Kung talagang may Diyos, sabi niya, itong kamay ko dadako sa muko. Kung titigasan ko pa, nagsubo yung Diyos ng lamok. Yung kamay na dumako sa loob niya. God. Talagang may Diyos mga kapatid. Ipaniwalaan mo at hindi, meron pong Diyos. At ang sino mang tao naniniwala sa Diyos, bagamat di siya nakikita, yun po yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di nakikita. Ngayon, bakit kailangan pananampalataya? Bakit mga kapatid? Hebreo 11:6. Basahin po natin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang malapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihan. It is impossible to please God without faith. Imposibleng malugod ang Diyos sa iyo kung wala kang pananampalataya. Kahit matulungin ka, kahit mabait ka, kahit ginagalang ka sa inyong lugar, kahit ikaw ng pinakamayaman na tao. Sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ang pananampalataya, dalawang klase. Dalawang klase po yung pananampalataya. May pananampalatayang patay
May pananampalatayang tunay. Dalawang klase ng pananampalataya. May pananampalatayang baog o patay, may pananampalatayang tunay. Ito po ang sabi ng Santiago 2:17. Basahin natin. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Yung pananampalataya ay patay kung walang gawa. In other words, merong faith na patay. May pananampalatayang patay. At maraming tao, ang kanilang pananampalataya hindi po genuine. Patay na pananampalataya. Bakit po? Walang kasamang gawa. Ang tanong ito, saan ba nanggagaling yung pananampalataya? Alam niyo yung pananampalataya, to make it clear, ang pananampalataya hindi po na ipapamana yan. Anak, sabi ng nanay mo o ng tatay mo, ako, mapanampalataya din akong tao. Ipinamamana mo anak ang faith ko sa'yo. Hindi po na ipamamana ang pananampalataya. Hindi po. Ang pananampalataya ay kusang tumutubo sa puso ng tao. Hindi yan naipapamana. Kung naipamana man yung faith na yan, hindi genuine, hindi po tunay na faith mo pala. Kasi yung pananampalataya, may pinagmumulan yan. Ang pananampalataya, hindi po kabuti na biglang sumulpot, biglang sumibol, mga kapatid kung gusto niya. Hindi po. May pinagpugatan ang pananampalataya. Saan ang gagaling pananampalataya? Roma, pamasahin natin. 10:14 hanggang 17. Siguro sa magandang balita, kung meron po kayo, maganda rin masahin dyan. Dito muna tayo sa King James, sa Tagalog. Roma 10:14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayan? Tuloy. At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Tuloy. At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Tuloy. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanya o mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. 17. Kaya nga ang paniniwala ay nang nagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Saan nanggagaling yung pananampalataya? Pakikinig. Saan nanggagaling? Pakikinig. Kung wala kang napakinggan, hindi sisibol yung pananampalataya. Ang pananampalataya, higit pa yan sa pakiramdam. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi yan lakas ng loob. Ang pananampalataya, higit pa yan sa positibong kaisipan. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Wala ka namang napakinggan. Hindi, pastor, basta may faith ako. O yung faith mo, hindi totoo. Kasi may pinanggalingan yung tunay na faith eh. Yung tunay na pananampalataya, sabi ng aklat ng Roma, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. So the more na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, tumutubo yung pananampalataya. Yung pinanggagalingan. Hindi basta-basta tumutubo yan o naipapamana yan. May pinanggagalingan. Kahit sino pa man ang iyong mga ninuno, mapanampalatayanin sila. Kung ikaw hindi ka nakapakinig, hindi sisipol sa puso mo ang pananampalataya. Kahit sila po yung reliyoso at reliyosa, kung hindi ka nakinig, hindi sisipol sa puso mo ang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot sa atin na-uobserbahan ko lang. Ewan ko kung na-obserbahan niyo. Minsan napakahirap ipang-anyaya ang salita ng Diyos. Salamat, alam mo mga kapatid, nagpupuri ako sa Diyos. Kayo na mga na-invite ko doon. Naniniwala ako may dinuto ang puso talaga kayo sa Diyos. Talagang may takot kayo sa Diyos eh. Kasi kung wala kayong takot sa Diyos, hindi kayo maririto upang makinig ng salita ng Diyos mga kapatid. Naniniwala ako may tawag ang Diyos sa inyo mga kapatid. Kasi alam ninyo, napakahirap akayin ng tao sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naku, Brad, pare, pasensya na.
Sa mga sunod na panahon na lang, busy ako. O hindi ba ganyan ang tao mga? Pero pag kinaya ka, sugar na. Pare, may pag-congrats ako sa bahay. Ilang kulang pare? Dalawa, pabayaan ko magsasama ako. Diba mga? Pare, may inuman mamaya, birthday nung inaanak ko. Akong bahala pare, sagot ka na pulutan. Pwede ba ganyan yung tao? Napakabilis mga kapatid. Bakit po? Kasi naubos na ba? Sino sa inyo naglaban nakaraan at hindi na naglaban ngayon? Naubos na ang kalabahan ninyo. Hindi naman naubos eh. Yung labahan, nandiyan talaga. Hanggang nagdadamit ka, maglalaba ka. Hindi ganun na kasimple yun, mga kapatid. Sa Diyos wala tayong may dahilan. Di ilang oras lang naman yung Bible study. 30 minutos.